Multiple Heart Humanist, Episode 2, Her, as My Girlfriend. Ha? Ano? I mean ha? Ha? Gulat ko. Boyfriend. Lalabas tayo palagi, i-date mo ako dahil girlfriend mo na ako. Gets mo na? Are you serious? I don't even know you, at kakikilala pa lang natin. Medyo sarkastiko na natatawa ko na sambit dahil hindi ko matake itong kabaliwan niya. Pero noong tignan niya ako ng seryoso napatigil na lang ako. Mahalaga ba na magkakilala na tayo kaagad ha? Pampatagal lang naman sa oras iyon. By the way, salamat sa manok. Nakakatakot siya, pero ang sexy niya magsalita. Ano-ano pangalan mo? Tanong ko. Iyon naman ang tama, hindi ba? At least naman ay malaman ko kung sino ang babaeng ito. Pero umalis siya. Ganoon-ganoon na lang ba iyon? At tinatawag ko pa siya na miss. Nang kinawayan niya lang ako at hindi na pinansin pagkatapos na wala na siya na parang bula. Kinuha ko pa yung sawsawa na ipinaghalo niya sa kakusinawsaw yung huling parte ng manok na naiwan sa akin. Natawa pa ako at napangiti. Masarap nga, pero ang weirdo mo talaga. Ako maniniwala sa mga kabaliwan niya. At saka ko na ipinagpatuloy yung lunch ko. Samantala, noong muling pagtagpuin kami ilang araw din ay iba na naman yung ayos niya mula sa sexy at sassy na babae na ngayon ay mahinhin at weird na naman. Sa bagay weirdo talaga siya. Sinubukan ko siyang kausapin kaso panay pag-iwas niya. Hey! Lumapit ako sa kanya nang mapatingin lang siya sa akin sabay hindi na ako pinansin na parang hindi kami nagkita at nagkakilala kailanman. Miss, ako yung kahapon. Kuya, huwag mo na lang ako sundan. Sambit niya pa na takot na takot. Ha? Anong kuya pinagsasabi niya? Sinundan ko pa siya ng sinundan noong patakbo na siyang maglakad kaya hinaronggan ko na siya. Ano bang ginawa ko sa inyo, kung meron man sorry po. Napakunot noo ako. Dederechahin nakita, anong ginawa mo kasi sabi mo girlfriend nakita. Ano, girlfriend? Nalilito pa siya nang sabihin niyang hindi siya iyon. Paanong hindi ikaw may kakambal ka ba? Sinabi mo kasi na I date kita. Date. Salita niya. Turan ko sa siya napahawak sa ulo niya nang magsisisigaw siya. Wala po, basta hindi ako iyon. Huwag mo na lang ako sundan. Hindi ako iyon. Tama na. May papikit-pikit na siya ng mata, nang biglaan siyang matamba mabuti na lang talaga ay nasa likod niya lang ako nakatayo. Nasalo ko siya nang mula sa pagiging mahinhin na nakausap ko ngayon lamang ay gumising siya na parang may pagka-aggressive sa mga mata. Pinagtitripan ba ako nito? Mabilis niyang inalis yung tali ng buhok niya at kumuha ng lipstick sa bag para maglagay nyon. Who are you? Tumingin pa siya sa akin nang hawakan niya ang magkabilaang pisngi ko. Oh sorry. I forgot about you, handsome. Ano magdi-date na tayo? Hindi ako makasagot nang bigla niyang hilain ang kamay ko matapos niyang tumayo mula sa mga bisig ko para tumakbo. Tara na, baka mawala na tayo ng oras. Kung ano mang trip ng babae na ito sa akin ay sumama na lang ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kalokohan na ito pero nage-enjoy ako. I'm happy to be with her. Naging masaya ang araw na iyon, dinadala ako kung saan-saan ng babae na ito. Naglilibot, kumakain, at enjoy ang bawat oras namin na magkasama. Ang saya pala sa feeling yung nakakapaggala ka na walang nakakakilala sa iyo at syempre na i-enjoy yung mga bagay na nasa labas. Ngunit nabigla lang ako noong may lumapit sa amin ng mga kalalakihan. Nami, Yana, Margie, Kemi, Maya, Scarlett. Hindi ko alam kung bakit nila tinawag sa magkakaibang pangalan ang babaeng kasama ko, sabay kumapit siya sa akin ng mahigpit noong mapatingin ako sa kanya. Sorry, do I know all of you? Salita ng babae. Gulo ba ito? Sabi ko na hindi. Dapat ako nagtitiwala basta-basta sa mga weirdo. Boyfriend mo ako. Sabay-sabay din nilang salita nang magkatinginan pa sila sa isa't isa. Pinaglalaruan mo ba kami? Salita na nila sa galit na boses nang ngitian lang sila ng babae pagkatapos ay nikis pa niya ako sa cheek. She is definitely using me as a shield. Damn. Sorry, this is only my boyfriend. Kinakabahan na ako noong tignan nila ako ng masama mabuti na lang may napadaang polis kaya hinatak na naman ng babae na ito yung kamay ko para makatakas papunta sa malayo. Sandali nga, mabilis kong inagaw yung kamay ko noong makalayo na kami. Sino ka ba talaga?
Ano iyon? Tanong ko. Don't mind them? Hindi ko sila kilala. Ako pa ginawa mong gago. Hindi mo kilala sinasabi nilang boyfriend mo sila. Inis ko na sambit. Kapag sinabi kong hindi ko sila kilala, hindi ko sila kilala. Tandaan mo iyan. Dinuro-duro niya pa ang pisngi ko na parang nang aakit. Pinapalabas niya lang talaga na manggagamit siya, kaya nagdesisyon na lang akong iwanan siya. Noong biglaang mapaupo siya at umiyak ng malakas, hindi ko aasahan na mangyayari iyon. I thought meron siyang strong personality pero she did. Umiiyak siya, kaya naawa naman ako tapos bumalik ako, ang kaso iyak pa rin siya ng iyak. Bakit ba naman kasi ako naaawa dito? After all hindi ko naman siya kilala, at siya lang ang nagsasabi na boyfriend niya ako. Hindi ako magkakagusto sa ganitong babae. Ano bang gusto mo para tumigil ka na? Tanong ko nang bigla siyang tumigil at sinabi na bilihan ko siya ng chicken. Chicken again. Wala na bang iba na gusto ang babae na ito? I have no choice. Pinagtitripan niya talaga ako, kaya dinala ko siya sa malapit na kainan. Enjoy na naman siya. Alam mo at first hindi talaga ako nagkamali sa iyo, Salita niya, hindi ka nagkamali na pagtripan ako. Tumingin na naman siya ng matalim kaya napatigil ako. Siguro takot talaga ako sa mata niyang kaliit-liit pero nakakamatay kapag tumingin. Pagkatapos yun ay gabi na noon pabalik na ako sa dorm nang itanong ko kung saan ba siya umuuwi para man lang may hatid ko muna siya kaso ayaw niya Hindi talaga ako nagkamali sa iyo. Sambit niya pa muli nang nakangiti lang siya noong halikan niya ako sa labi. She did this again. Akala ba niya mafo-fall ako? Come on. Celebrity kaya ako, kaya normal lang ang mga ganitong kiss. Niyakap niya pa ako nang maramdaman ko kung gaano iyon kahigpit at ibinulong niya na ang pangalan niya ay Shara. Shara. Maniniwala ba ako na iyon talaga ang pangalan na sinabi niya at hindi ginawa-gawa lang? Pero kung iyon ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Okay. Sige, yakap niya ako noon matapos niyang ibulong sa akin iyong pangalan niya ngunit maya-maya nagulat na lang ako nang parang hindi na siya humihinga at hinaga niya yung ulo niya sa balikat ko. Shara! 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 Hey! Shara! Pilit ko siyang gin-icing. At nagtagal iyon nang magising na nga siya at muli nagtataka na naman ako sa pagbabago ng mga mata niya kapag tumingin, naging maamo na naman siya at parang hindi ako kilala. Anong nangyari? Mabilis siyang bumitaw sa akin at tumalikod ng may gulat at pagtataka niya akong tinignan. Shara, what happened to you? Tanong ko. Humarap siya sa akin nang itali niya yung buhok niya at sabihin na lumayo na daw ako sa kanya anumang mangyari. Agad-agad siyang kumilos para umalis. Change personality again. Tinawag ko pa siya nang muntikan na siyang madapa, mabuti na lamang ay agad ko siyang nasalo nang subukan ko siyang habulin. Napakalampan niya talaga pero yung mga titig niya ngayon sa akin ay parang may sinasabi kaya hindi ko rin moari ang sarili ko na mapatingin sa kanya para subukang basahin iyon. Ang mga mata mo, ang sambit ko pa nang. Humiwalay siya sa pagkakasalo ko sa kanya at tuluyan na siyang umalis na parang walang nangyari. Salamat, salita na lang niya na nakatalikod bago umalis. Ang nice. Sobrang lakas ng tama sa utak ng babae na iyon, kung makadikit siya sa akin parang close kami pero ngayon para namang may gagawin akong masama sa kanya. Nakakabaliw. Shara? Shara ba talaga ang name niya? I'll find out. Kaya pagkabalik ko sa dorm. Carlo, boss, find the girl named Shara in this school. Shara? Ano boss? Basta lahat ng Shara na nasa university na ito gusto ko makuha yung mga background history nila. Okay boss, napakamot pa siya sa ulo. Humanda ka sa akin Shara o kung sino ka man. You try to fool Key and kerchief the visual of #. Hinding-hindi ako magpapaharm sa mga taong manloloko. Kaya naman may pangkakataon ay nakita ko siya sa library. Mula sa likod niya ay nakita ko siyang naka-earphone at tahimik na nagbabasa. Ngunit napatigil ako nang marinig ko yung music na pinapakinggan niya kaya bakit ko naman guguluhin ang isang fan na nakikinig ng #. Umupo ako sa harapan ng lamesa niya at sa kanya ako nakita. Babalay ka na naman niya sana umalis pero hinaila ko yung kamay niya at saka ko sinabi na hindi niya kailangan umalis. Umupo siya ulit at nagpatuloy sa pagbabasa ng panoorin ko pa siya. Fan ka ba ng #? Binaba niya yung libro niya, pagkatapos parang ngumiti yung mga mata niya nang sabihin niyang noong nagsisimula pa lang ang #, ay fan na siya lalo na ni Kian.
Napangiti naman ako doon, mukhang kahit papaano may taste ang babaeng ito. Bakit mo naman gusto si Kien? Kasi sa mga boses pa lang niya nararamdaman ko nang parang hindi ako nag-iisa. Ang hash-like at boses niya ang kasama ko at nagpapasaya sa akin. Napataas noo naman ako doon at hindi ko mapigilan tumalon sa tuwa. Napabuntong hininga ako at gusto ko lang ipaalam sa kanya na yung idol niya kinakausap siya ngayon. Ako nga pala ito, si Kien, member ng hash-like. Tumingin siya sa akin sabay malakas na tumawa at parang iniisip yata niya na nababaliw na ako. Ganoon ba ka-effective ang disguise ko? Ngumiti pa siya nang mapatingin ako kung gaano nagniningning ang mga mata niya kapag masaya, sobrang ganda pala niya kapag ngumingiti siya ng ganyan. Ang ganda mo kapag nakangiti. Namamangha kong sabi sa kanya nang mapangiti pa siya. Maganda ba iyon? Magandang maganda ka, pero seriously ako nga siya. Kuya naman, huwag ka na magpatawa, maaring magkapangalan kayo. Tumingin siya sa ID ko. Pero hindi mo siya kamukha, fan ka rin ba niya kaya mo nasasabi iyan? Kesyo naman sa makipag-away ako, sinakihan ko na lang ang mga pinaniwalaan niya, bahala siya kung ayaw niya maniwala. Inalisan niya ako nang sundan ko lang siya at parang hinayaan na lang niya ako na sumunod sa kanya. Pagkatapos pumunta siya sa kantin para order ng pagkain. Gusto mo ba ilibre kita? Tanong niya sa akin nang mapalingon pa ako kung ako ba ang kinakausap niya. Kasi nagulat talaga ako, kinakausap na niya ako. No, bibili na lang ako. Tumanggi ako. Sige na, hindi ko alam kung bakit niya pinagpipilitin na ililibre niya ako, pero hindi na ako tumanggi, saka na kami naupo sa lamesa sa gilid. Nagsimula na kami kumain nang tignan ko pa siya. It's either chicken with mixed sauce, ay fries with ice cream naman. Weird talaga. Ano bang nangyayari dito? Ako nga pala si Shana. Pagpapakilala niya nang nakangiti sa akin. Ano, pinagtitripan na naman ba niya ako? Ano na namang Shana ang pangalan niya ngayon? Tumanggaw-tango lang ako, saka ako ngumiti na parang okay. Okay, sige, iyon ang pangalan mo. Sabay pa kami lumabas noon nang sundan ko lang siya, saka naman may hamarang na lalaki sa harap niya. Hoy Yuna, sigaw nito. Nagulat ako nang duruin niya si Shana o Shara, pagkatapos balak niya pang saktan ito nang iharang ko ang sarili ko para proteksyonan siya, saka ako nakipagsuntukan sa lalaki noong wall pang 10 segundo, tumakbo naman. Wala takot akala niya ba nakapag-practice kaya ako ng judo noong may last filmang kami para sa band namin na web drama. Lumapit ako kay Shana na umiiyak na ngayon at nakahawak pa ang dalawang kamay sa magkabilaang tainga na parang takot na takot sa nangyari. Hinatak ba naman yung kamay niya bigla at sinigawan ng siraulo na iyon. Kapag nakita ko pa ulit iyon, babasagin ko yung bungo niyon. Hindi ako iyon. Hindi ako iyon. Sabi niya, I'm sorry. I'm sorry. Huwag niyo na ako guluhin. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Hindi ako iyon. Paulit-ulit niyang sabi nang hindi ko maintindihan. Sobrang naaawa ako sa kanya ngayon at parang nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang umiiyak, kaya lumapit ako para itayo siya nang yakapin ko siya at eye comfort. Siya, don't worry, kapag kasama mo ako hindi ka na nila guguluhin, nandito na ako sa tabi mo simula ngayon. Sa pagkaawa ko, hindi ko alam kung bakit ko rin nasabi iyon, pero totoo na gusto ko siyang protektahan simula ngayon. Siguro papanindigan ko na tuluyan na akong nahulog sa kanya at hanggang sa nasa tabi niya ako ay hindi ko siya papabayaan. Tumigil siya sa pag-iyak nang magulat ako noong magbago na naman iyong mga tingin niya at mabilis niya inalis yung tali niya sa buhok at nag-lipstick. Bakit ba sa tuwing nagigising ako lagi kitang unang nakikita? Sobrang sweet mo naman, yakap mo ulit ako, big boy handsome ko. Sabay kiss niya sa pisngi ko. Nagigising. Ano bang sinasabi mo? Ngumiti lang siya nang nakakaakit at hinawakan ako sa pisngi. Pati ang timbre ng boses at pananalita niya nagbago, mula sa mahinhin at matatakutin na boses ay naging sweet at sexy ito. Shana, tawag ko. I am Shara. Nakalimutan mo ako agad. Ikaw talaga, napaka-playboy mo. Pinisil-pisil niya muli ang pisngi ko. Tara na, let's date.